Tuloy na sa Huwebes ang paglulunsad ng satellite ng South Korea sa kalawakan. Kaugnay nito, muling ipatutupad ng pamahalaan ang no-fly, no-fishing at no-sail zone sa mga lugar na posibleng bagsakan ng sumabog na rocket. Ang ulat mula kay Persilin Pialago. Matutuloy na rin sa wakas ang panglimang beses ng naudlot na rocket launch ng South Korea ngayong Huwebes. Ito ay ayon sa Philippine Defense and Armed Forces Attaché ng Pilipinas sa South Korea. At kahit na may namomonitor na bagyong papasok sa bansa, nanindigan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na matutuloy ang rocket launching na ito. Wala nang urungan. Tuloy ang rocket launch ng South Korea as scheduled on the 29th. Yung oras lang ang nagbigay uli sila ng time window. Bali sa atin, 5 o'clock to 7:55 o close to alas 8 ng gabi. Dagdag pa ni ulit, abala na rin para sa mga mangingisda ang madalas na pag-postpone ng rocket launch dahil sa sari-saring last-minute hitches. Malaking abala kung palaging hindi natutuloy kasi kahit papaano nagbibigay din ito ng pangamba sa ating mga mangingisda. Tulad ng mga naunang paalala, mahigpit na iimplementa ang zone policy. Magpapatupad ang gobyerno ng no-fly, no-fishing, no-sail zone sa mga lugar kung saan inaasahang babagsak ang debris ng rocket. Anya, nasa red alert na ang ahensya at nagpakalat na ng mga tauhan sa mga probinsyang nasa bahaging silangan ng bansa. Partikular na sa Regions 5, 8 at 13 at probinsya ng Surigao del Norte at Surigao del Sur. Napag-alaman sa kasalukuyan na tanging China, Japan at India pa lamang sa mga Asian countries tagumpay na nakapagpalipad ng satellites sa orbit. Para sa Telebisyon ng Bayan, Persilin Pialago.